ay kanyang pag-aaralan. Kaya ang sinabi niya sa future discussions ng National Assembly ay babanggitin niya ang issue about the age. So yan po ay, kanina may binigay yung aming kasama dito. Yan po ay binanggit ng ating ambassador, pag-aralan ang issue ng age. Saka yun po, how to further improve the system so far as a continuing system of employment is concerned. So yun po yung pinakabuod ng mga latest na improvements or sinasabi nga natin mga huling kaganapan sa EPS. So wala pong binago sa edad. So yun po, maraming salamat. Alam ko marami po kayo itatanong. Ganda po kayo. Hello? Malang na yun. Kasi nahuli yung mga EPS talaga, ma'am. Ano? Okay. Baka gusto ko lamang lagumin yung naging discussion natin para makahabol sila. No? So, based doon sa amendment article ng Article 26, nasabi ni Conjen na kailangan talagang dumaan siya ng proseso. Although, mayroong nilalatag ngayon na bill si Congresswoman Luz Ilagan para sa divorce sa Pilipinas. Bagamat magkakaroon ng divorce, still, yung pag-aanal ng marriage ay papasok pa rin sa korte. Para, galing abroad, no? Yun yung tinuran ni Conjen kanina. On the other hand, yung premium ng PhilHealth, according to our OWA officer, suspended. Temporary suspended. So, yun yung status, no? Yung namang EPS extension, ang pick up ko doon sa hindi naman sa yung kay Madam Labat, parang hindi siya extension sa esensya, parang re-entry yung sinasabi, di ba? Hindi sa ma'am, connection, baka pwede mong palawigin pa ang kaunti kasi yung mga kapatid natin sa EPS kakarating lang. Okay? Baka meron mo naman tayong sapat na oras. Ulitin na lang natin yung EPS. Hindi ulit pwede tanong na lang siguro para mas maganda ho yung kasi ang kanilang pagpunta rito at pagtatanong at pagdalo ay talagang ano ba, bakit may lumalabas na yung 6 years ay hindi kasama at ang lumalabas na inyong sa inyong paliwanag ay 4 years and 10 months lamang. Ang malinaw, wala naman kayong idinagdag na edad, hindi binabago at yun ay nagkaroon ng agam-agam itong mga lumalampas na ng 38 years old. Ngayon, ang gusto ko lang linawin para madali yung kanilang pagkakaalam at yung kanilang mga katanungan ay bakit po kung ganung additional o hindi naman sinasabing extension, kundi re-entry, ay dapat po ay maging malinaw na sila lahat ay may karapatang bumalik, hindi lamang. Dahil yung 6 years na pagtatrabaho ay wala hong may record na walang release. Halos almost 100 ay baka isa lang yung walang release. Kaya parang hindi ho totoo yung mangyayari ng mga ganap. Dahil wala hong silang puwang na makabalik. Kaya yun ang gusto kong linawin at para sinalanan mo ang magtanong at yun ang dapat natin pupusan. So, may habol ang chair namin, madam. Baka pwede na lang direct silang magtanong. Pero yung habol niya kasi yung marami yung mga EPS na hindi naman talaga nag-transfer at within the 6 years nasa isang kumpanya lang. Kung ganoon yung sinasabi ng batas, maaari ba silang makamtan yung ganoon na re-entry? Parang ganoon yung isa-isa eh. Oo, kasi hindi naman sila lumabas. Diba sabi mo, yung hindi sila nag-transfer sa isang kumpanya. Parang ganoon. Ako, idudugtungin ko na, kasi kung re-entry lang naman pala yung naging lisensya ng batas, ano yung sinasabi ng mga dyaryo at saka ng mga NGO na extension? Diba? Sumabog kasi extension daw, even yung Korea Times, etc. Extension in the sense na, di ba ako ay nasa isang employer. So, provided dire-diretso ako sa employer ko, uuwi ako ng Pilipinas, magpapahinga ako ng 3 months, tapos babalik ako, sa kanya rin ako babalik. So, extended ako sa kanya.
Di kasi So, ma'am, ang ano kasi, wala kasing nakalagay. Ako po sinusundan ko yung sa batas. Walang nakalagay sa batas na ikaw ay extended. Ang nakalagay po ay special limitation on re-entry. So, meron pong limitasyon sa re-entry. Special case on the limitation of re-entry employment. Ito po ay, you can check the National Assembly website. Pasok po doon yung meron pong Korean meron pong Korean version na nakalagay doon. So ito po ay unofficial translation ng ating Korean staff. Ang nakalagay po doon as special case on the limitation of re-entry employment. So ito po yung aming unofficial translation. If the employer requests re-employment permit before the end of the second sojourn of a foreign worker, the Labor Minister can permit the employee's re-entry 3 months from his or her departure from Korea. So yun po sinasabi ko, wala kasing nakasaad dun sa batas na you are extended. Ang sinasabi, the minister can permit the employee's re-entry 3 months from his departure, but should meet the following requirements. So, yun po yung ano natin. Siguro po, nakikita ko lang kasi parang may layman's ano kasi na sinasabi nga na extension kasi babalik ako sa dati kong employer. So, na-extend niya ako, parang pinagbakasyon ako ng 3 months, tapos babalik ako sa kanya, provided nga, pasok doon sa 3 requirements. So, yun pong mga no record of transfer, yun po ang nakasaad sa batas na no record of transfer. Meron lang isang sitwasyon na halimbawa nagkaroon ng temporary shutdown, business closure, and such other as required by the MOEL. So, yun po yung ano, meron pong mga 6 years na nag-inquire, September, uuwi, October, isang employer lang sila. So, nagtatanong din sila sa amin, kasali po ba kami? So, ang sinasabi nga natin is, kasali kayo kung nasa labor shortage sector. Kasi nga, hindi naman pwedeng isa-isa yung ano ng batas eh. Ang nakalagay should meet the following requirements. So, bago pa umalis yung worker, alam na niya kung siya ay babalik. Kasi, irarehistro yan ng employer. 3 months, sorry, next month po kasi uwi sila, 6 years. April po kasi parang kasama po. 6 years po sila without walang transfer, Kasi ang bininggit ko nga kanina, after the enforcement of the act. Sige. So, it will take effect July 2. Di ma'am, yung So, yung pauwi po ng July 2, 3, 4, so natapos yung kanyang kontrata, hindi babalik ng, halimbawa, ang dami pong, hindi. July. So, whether you are 4 years and 10 months, or whether you are 6 years, Basta June 2. July. July 2. So kaya nga po yung iba, sinasabi, ma'am, nabasa po namin sa ganito. So kasi po, ang sinusundan namin ay yung batas, hindi yung dyaryo. Kasi pag dyaryo, madaling mag-react di ba? Titignan natin yung batas. Di ma'am, kasi yung